Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naging kampiyon muli ang University of the Philippines pagkatapos pataubin ang De La Salle University 66-62 sa Game 3 ng UAAP Season 87 Men's Basketball Finals nitong linggo na ginanap sa harap ng mahigit 25,000 fans sa Smart Araneta Coliseum. Ito na ang ikaapat na overall title ng UP sa men's basketball. Nakuha ng UP ang 14 na puntos na abante sa third quarter, 54-40, pagkaraang may pasok ni CJ Austria ang isang triple bago simulan ng LaSalle ang isang comeback kung saan nagtapos ang quarter 56-50, pabor pa din sa Fighting Maroons. Nanguna para sa UP si Quentin Millora Brown sa nagawa nitong double-double na may 14 na puntos at 10 rebounds, kasama pa ang isang assist, isang steal at isang block, habang nakagawa din ng double-double si Francis Lopez na may 12 puntos at 11 boards, sahog pa ang 6 na assist, isang steal at isang tapal. Pinangunahan naman ni Mike Phillips ang Green Archers sa nakuha nitong 18 puntos, 12 rebounds, 2 assists, isang steal at isang tapal, habang si reigning at back-to-back most valuable player Kevin Kimbao ay nagtapos ng may 13 puntos at 4 na rebounds. Tinapos ng UP ang elimination round sa ikalawang pwesto na may 11-3 record sa likuran ng LaSalle na may 12-1 win-loss card. Tinalo ng UP ang University of Santo Tomas sa Final Four, 78-69, para umabanse sa finals. Sa Game 1 ng finals, tinalo ng UP ang LaSalle 73-65 habang bumawi ang Green Archers sa Game 2 76-75 para paabutin ng Game 3. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nakopo muli ng National University Lady Bulldogs ang korona ng UAAP Women's Basketball. Tinakasan ng National University ang University of Santo Tomas 78-73 sa Game 3 na kanilang UAAP Season 87 Women's Basketball Finals para angkinin muli ang korona. Panigurado na sanang nakuha ng NU ang titulo, wala ng 3 minuto ang natitira sa laban, kung saan abante sila ng 14 puntos 75-61, subalit rumatsyada sa huli ang Growling Tigresses sa pagnanais na makuha ang laro. Pagkatapos ang split ni CJ Maglupay sa free throw, nakagawa ng triple si Taki Takatak at sinundan pa ng jumper ni Karil Sierba para mabawasan ang abante, may 2 minuto at 14 na segundo na lamang ang nalalabi sa orasan. Nakagawa muli ng triple si Takatak para ilapit ang Growling Tigresses sa 5 puntos 75-70, wala ng 2 minuto ang natitira sa laban. Nakagawa pa ng 3-pointer si Sierba, subalit sinelyuhan ni Camille Clarin ang panalo pagkatapos ang kanyang split. Pinangalanan ang rookie na si Chelo Pagdulagan bilang Finals Most Valuable Player pagkaraang makalikom ng 21 puntos, 9 na rebounds, 3 assists at 3 steals habang nag-ambag sina Angel Surada at Clarin ng tig-14 na puntos bawat isa. Pinangunahan naman ni Sierba ang Espanya-based squad sa nagawa nitong 20 puntos habang nagtapos ng may 14 na puntos si Takatak. Ito na ang ika-8 titulo ng NU kung saan binawi nila ang titulo mula sa Growling Tigresses na nagkampiyon nitong nakaraang season. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ibinigay ng Petrogas ang unang talo ng Signal 25-19, 25-21 at 25-18 sa Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference na ginanap sa PhilSports Arena para tapusin ang 2024 preliminary round games ng liga bago ang holiday break.
Pinangunahan ni Brooke Van Sickle ang Angels sa nagawa nitong 19 na puntos mula sa 13 attacks at 6 na blocks habang nagdagdag si Myla Pablo ng 15 puntos para tulungan ang Petrogas na gumanda ang kanilang record sa 5-1. Nakagawa naman ng 10 puntos si Ces Molina para sa HD Spikers na bumagsak sa 4-1 record. Sa isa pang laban, nalusutan ng Cherry Tigo ang Galleries 30-28, 20-25, 19-25, 25-16 at 15-8. Nagtapos na may 21 puntos si Ces Robles habang nakagawa ng 15 puntos si Abby Maraño para pagandahin ang record ng crossovers sa 4-2. Pinangunahan naman ni Franz Ronquillo ang Galleries sa nalikom nitong 18 puntos habang nagambag si Jewel Encarnacion ng 16 na puntos kung saan bumagsak sa 1-5 ang kartada ng koponan. Magbabalik ang PVL sa Enero 18 kung saan magkakaroon ng 3 laban sa pangungunan ng Akari at PLDT. Bago nito, magsasalpukan muna ang Farm Fresh at NX LED, kasunod ang laban sa pagitan ng Zeus Coffee at Choco Mucho. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.